Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, July 6, 2026, Monday. Patuloy na kumikilos pakanluran si Super Typhoon Bavi at inaasahan bukas or sa Wednesday ay papasok na ito sa ating teritoryo. Alamin natin ang mga pagbabago sa kilos at galaw nito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang range ng high pressure area o HPA ang nakakaabot hanggang extreme northern Luzon. Habang sa malayong silangan ng bansa ay patuloy nating binabantayan ang napakalakas na Super Typhoon Bavi na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, wala pang direktang malawakang epekto ang bagyo sa karamihan ng kalupaan ng bansa, pero mahalagang bantayan ang galaw nito dahil habang lumalapit ito sa mas kanlurang bahagi ng Pacific, inaasahang mas magiging malinaw ang posibleng indirect effects nito sa Pilipinas, lalo na sa habagat at sa pinakahilagang bahagi ng Luzon. Ngayong umaga, ang Super Typhoon Bavi ay tinatayang nasa layong 2,355 kilometers east of southeastern Luzon. Ang maximum sustained winds nito ay nasa 215 kilometers per hour malapit sa sentro, may gustiness hanggang 265 kilometers per hour at kumikilos ito west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Malinaw dito na isa na itong napakalakas na sistema at kabilang sa mga pinaka-intense na tropical cyclone na binabantayan sa rehiyon sa kasalukuyan. Bagamat napakalayo pa nito sa mismong kalupaan ng bansa, sapat na ang lakas at lawak nito para maging pangunahing sentro ng pagbabantay sa tropical cyclone outlook ng Pilipinas sa mga susunod na araw. Ngayon, tingnan muna natin ang kasalukuyang forecast weather conditions sa loob ng Pilipinas. Para sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorm. Ang pangunahing dahilan nito ay ang localized thunderstorm. Ibig sabihin sa mga lugar na ito, ang pag-ulan ay mas nakadepende sa local heat at humidity kesa sa direktang epekto ng bagyo sa ngayon. Pwedeng magsimula ang araw na medyo maaliwalas o bahagyang maulap, tapos habang umiinit ang panahon ay mas dumarami ang ulap at may mga lugar na pwedeng makaranas ng malakas na ulan sa tanghali, hapon o gabi. Sa Metro Manila, ito ang klaseng weather pattern na pwedeng magdulot ng mabilis na pagbabago sa kondisyon ng kalsada at visibility. May mga distrito na pwedeng tuyo pa ang panahon habang sa ibang bahagi ay bumubuhos na ng malakas. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, ganito rin ang mas inaasahang lagay ng panahon sa kasalukuyang araw dahil localized thunderstorm ang mas dominante sa forecast. Ang ulan ay hindi pantay-pantay sa bawat lugar. May mga lalawigan na maaaring manatiling bahagyang maulap sa malaking bahagi ng araw habang may mga lugar na biglang makakaranas ng mas malakas na thunderstorm sa loob ng maikling panahon. Kapag ang isang thunderstorm ay naging severe, posible pa rin ang flash floods at landslide, lalo na sa mga mababang komunidad, sa mga lugar na malapit sa ilog at sapa at sa mga bahaging may matarik na kalsada. Kaya kahit wala pang malawakang direktang pag-ulan mula kay Bavi sa kasalukuyan, hindi pa rin dapat maliitin ang mga localized thunderstorm dahil pwede pa rin itong magdulot ng pinsala sa mga sensitibong lugar. Ngayon, pag-usapan naman natin ang hangin at kondisyon ng dagat para sa Northern Luzon. Inaasahan ng light to moderate na hangin na mula northeast to southeast. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa kasalukuyan, hindi pa ito ang pinakamasungit na lagay ng dagat sa hilagang bahagi ng Luzon, pero mahalagang tandaan na habang papalapit si Bavi sa masilagang bahagi ng Philippine Sea sa mga susunod na araw, pwedeng unti-unting magbago ang kondisyon lalo na sa mga baybayin na nakaharap sa open sea. Sa eastern section ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas, light to moderate ang hangin na mula northeast to northwest at ang coastal waters ay slight to moderate rin mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Ang direksyong ito ng hangin ay tugmas sa kasalukuyang mas pangkalahatang daloy ng hangin sa silangang bahagi ng bansa. Para naman sa Mindanao, light to moderate ang hangin na mula southwest to west at ang coastal waters ay slight to moderate mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate din ang hangin na mula southwest at ang coastal waters ay slight to moderate rin mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa kabuuan, hindi pa masyadong magaspang ang kondisyon ng dagat sa maraming bahagi ng bansa sa ngayon. Pero hindi ito nangangahulugan na ganito na lang ang mananatiling lagay sa mga susunod na araw habang mas lumalapit si Bavi at mas nagiging malinaw ang kanyang lawak at posibleng epekto sa habagat. Pwedeng magbago ang ihip ng hangin at mas maging aktibo ang alon lalo na sa mga baybaying lantad sa silangan at hilaga.
Sa kasalukuyang tropical cyclone update, tinatawid ni Bobby ang Mariana Island at pagkatapos nito ay inaasahang magpapatuloy pakanluran. Sa forecast trend sa ngayon, inaasahan itong papasok sa Philippine Area of Responsibility sa Tuesday or Wednesday. Ang mahalagang detalye dito ay kahit patapos nitong tumawid sa nasabing mga isla, hindi pa natatapos ang potensyal nitong lumakas. Sa kasalukuyang projection, may posibilidad pang magpatuloy ang intensification nito habang nasa ibabaw ng mainit na karagatan. Sa katunayan, hindi inaalis ang posibilidad na maabot ng peak intensity nito ang lakas na inihahambing sa isang napakatinding super typhoon gaya ni Yolanda. Ito ang dahilan kung bakit mas mataas ang antas ng pagbabantay dito kahit malayo pa ito sa bansa. Gayunman, mahalagang idiin, sa kasalukuyang forecast, hindi pa ito inaasahang magla-landfall sa malaking bahagi ng Pilipinas. Ang mas nakikitang sensitibong bahagi ng bansa sa ngayon ay ang extreme northern Luzon dahil yon ang mas malapit sa posibleng daraanan ng bagyo habang kumikilos ito sa mas hilagang bahagi ng Philippine Sea. Dahil dito, may posibilidad na itaas ng pag-asa ang signal number 4 sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon kung magpapatuloy ang kasalukuyang trend ng track at lakas nito. Ito ay hindi pa final pero sapat na dahilan para seryosohin ang sitwasyon sa mga pinakahilagang bahagi ng bansa at kahit hindi direktang tumama ang sentro sa mas malaking bahagi ng kalupaan, ang indirect effect nito ay maaari pa ring maramdaman sa mas malawak na bahagi ng bansa. Dahil sa laki at lawak ni Bawi, inaasahan na maaari nitong palakasin ang habagat habang papalapit ito sa mas hilagang bahagi ng bansa. May mga pagkakataon na kahit hindi direktang tinatamaan ng mata ng bagyo ang kalupaan, ang posisyon at lakas nito ay sapat para baguhin ang daloy ng hangin sa paligid ng Pilipinas. Kapag humila ang isang napakalaking super typhoon ng southwest monsoon, pwedeng tumaas ang posibilidad ng mas malawak at mas tuloy-tuloy na pag-ulan sa western side ng bansa. Kaya sa kaso ni Bawi, hindi lang ang direktang ruta nito ang dapat bantayan, kundi pati ang kakayahan nitong magpalakas ng habagat na pwedeng magdala ng ulan sa malaking bahagi ng bansa sa susunod na linggo. Sa mga ganitong sitwasyon, ng mismong lawak ng bagyo ang nagiging isang mahalagang faktor sa magiging epekto nito sa bansa. Pwedeng hindi tumama ang sentro sa lupa pero ang habagat na hihilahin nito ay makakaapekto sa mga kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at posibleng maging sa ilang bahagi ng Mindanao, depende sa magiging posisyon nito sa mga susunod na araw. Sa kabilang banda, ang extreme northern Luzon ang nananatiling pinakasensitibong area sa usapin ng mas direktang epekto mula sa hangin, alon at posibleng tropical cyclone wind signal kung magpapatuloy ang kasalukuyang trend. Gayunman, pwede pa ding magbago ang kilos at galaw nito sa mga susunod na araw dahil malayo pa ang sistema. Hindi pa final ang eksaktong magiging ruta nito pagdating sa mas malapit na bahagi ng Pilipinas. May posibilidad na bahagya itong lumihis pahilaga, mas kumabig pakanluran o magbago ang bilis depende sa steering winds at sa magiging kondisyon ng atmosphere. Ganon din sa lakas, bagamat ang current data ay nagpapakita ng napakataas na potensyal, ay hindi inaalis ang posibilidad na maabot nito ang napakatinding peak intensity. Kailangan pa rin ng tuloy-tuloy na monitoring habang lumalapit ang forecast window. Manatiling nakatutok dito sa ating channel para sa mga susunod na updates tungkol sa bagyo. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.